Si Joseph Rizal ay isang normal na binatilyo na ipinanganak sa Calamba, Laguna. Nang umabot na sa tamang gulang ay nagtungo siya sa Espanya upang mag-aral. Bukod sa kanyang pamilya at kasintahan, pinagtutuunan niya rin ng pansin ang kanyang alagang matching na nagngangalang Chingching. Si Chingching ang tipo ng alaga na maliksi at ubod ng kulit. Dahil na rin sa paglago ng teknolohiya sa kasalukuyan, ay hindi na rin malalayo si Joseph sa karamihan ng mga kabataan sa ngayon. Mahilig siyang makisabay sa uso, magbabad sa harap ng computer, at magubos ng oras kakapindot ng kanyang smartphone. Ngunit sa kabutihang palad, hindi siya gaya ng nakararami. Ginagamit niya ang teknolohiya upang maipamalas ang kanyang kakayahan sa pagsusulat. Hiling niya magsulat ng iba't ibang tula at sanaysay at pagkatapos ay pinupost niya ito sa kanyang social media accounts. Dahil nga siya ay may angking galing talaga sa pagsusulat, makikita na bumabaha sa likes, shares at comments ang bawat akda niya. Bukod pa sa galing sa pagsulat ay magaling din siyang tumula. Kaya naman noong pinatula siya habang sila ay naglalakbay sa isang lugar, ay agad niyang itinula ang kanyang gawang Pinatutula Ako, na siya ring makikita sa kanyang Facebook, Twitter at Tumblr. At syempre, nagustuhan nito ng lahat. Hindi lang basta-basta gumawa ng akda si Joseph. Hanggat maaari ay sinasalamin niya ang kanyang sarili sa kanyang mga ginagawa. Dahil siya ay relihiyoso, ay naisipan niyang isulat ang sasanggol na si Jesus. Bukod pa rito, ay ipinakita niya ang pagiging makabayan sa pamamagitan ng kanyang tula na Isang Alaala ng Aking Bayan. Magaling siya magsulat at marami ang lubos na humahanga sa kanya, ngunit hindi lang doon umiikot ang pang-araw-araw niyang buhay. Masaya niyang ninanamnam ang kagalingan at kasikatan hanggang sa... Alam mo namang mahal na mahal kita, pero kailangan ko munang hanapin ang aking sarili. I swear it's not you, it's me. Siguro I just need some space. And I think we need a break. Pero Mary, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Kung yan talaga ang desisyon mo, irespeto ko. Sa kabilang banda naman ng mundo, sa pagitan ng Laguna at Tayabas sa Pilipinas, nakatira ang isang nakabibighaning dalagita. Matangkad, balingkinitan, bilugan at may itim na mga mata, mahaba at malagong buhok, kayumangging kaligatan, maliit na mga kamay at paa at misteryosa, ganyan ilarawan si Mary Makiling ng bawat nakakakita sa kanya. Maraming haka-haka ang mga taong nagagawi sa kagubatan tungkol sa kanyang itsura at mga ginagawa. Sinasabi ng ilan sa kanila na nakita daw nila si Mary na nakaupo ng matagal sa bato sa tabing ilog habang pinagmamasdan ng agos ng tubig. Isang araw ay may isang mga ngaso ang humuhuli sa isang baboy damo. Sa kanyang pagsunod dito ay natagpuan niya ang isang kubo. Hindi nagtagal ay may biglang lumabas mula rito. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na trespassing ang ginagawa mo? Sinundan ko lang ang huhulihin ko sanang baboy damo. Ako ang may-ari ng hinuhuli mong baboy damo. At dahil sa iyong kapangahasan na hulihin siya tuloy ay nasaktan. Hindi ka ba naawa? Huwag mo na siyang hulihin. Pumasok ka na muna at kumain bago ako magpatuloy sa iyong paglalakbay. Magpahinga ka muna. Tutal, nakikita kong ikaw din ay may sugat. Ang weird naman ng babaeng to. Nagalit na hinuhuli ko yung baboy damo niya. Tapos, bigla akong papatuloyin sa bahay niya para kumain at magpahinga. Saan ka pa? Ang bait naman ng babaeng to. At maganda pa. Kinain ng mga ngaso ang lahat ng inihanda ni Mary at bago ito umalis ay may binigay ang dalagita. Ito ang ilang mga luya. Ibigay mo ito sa iyong ina para kanyang magamit. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Mauna na ako. Tinanggap ng mga ngaso ang mga luya at nilagay ito sa kanyang salakot. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay pauwi, naramdaman niya ang bigat at hirap na dulot ng kanyang salakot. Kaya na may tinanggal niya ang maraming piraso ng luya at itinapon.
Kinabukasan, laking gulat at panghihinayang na lamang nilang mag-ina nang malaman nila na ginto pala ang mga inakala nilang luya. Masasabing napakabait ni Mary upang magbigay ng ginto, ngunit hindi lagi ganito ang kanyang ugali. Minsay nakakagawa rin siya ng kasamaan, lalo na sa mga taong umaalipusta sa kanyang lugar. Dahil sa biglaang pakikipaghiwalay ng kanyang kasintahan, labis na nalungkot si Joseph, kaya napag-isipan niyang magpakalayo-layo muna kasama ang kanyang alaga na si Ching Ching. Kaya naman nang sumapit ang kanilang bakasyon, dali-dali siyang lumipad pabalik sa kanyang pinanggalingan, ang Pilipinas. Habang nasa biyahe, naisipan niyang magsulat ng ang kinalabasan sa bandang huli ay isang tulang pinamagatan niyang awit ng manlalakbay. Naisip niyang bumisita sa lugar kung saan siya ipinanganak at napagtanto niyang maraming magagandang lugar doon ang hindi niya pa kailanman napupuntahan. Nakita ko sa website ng When in Manila na maraming bagong bukas na #Instagram-worthy cafe sa Los Baños. Tapos, marami rin daw ang #breathtaking na mga tanawin doon. Sabi, ang sasarap na mga pagkain na sinuserve. #food trip na ito! Hala! Muntik ko na makalimutan. Siyempre, ang #beautiful na Mount Makiling. Tamang-tama. Doon na muna akong pupunta. Kailangan ko mag-aliw sa magandang lugar para makapag-soul searching. Kailangan ko mag-move on. Hindi pwedeng forever #bitter ako. Pagkatapos mag-cafe hopping at food trip ni Joseph at Ching Ching sa Los Baños kung saan maraming tao, bigla na namang nakaramdam ng lungkot si Joseph. Dahil dito ay ninais ng mapag-isa. Tulot na rin ng kalungkutan ay napagdesisyonan niyang sa Mount Makiling magpalipas na. Buti pa dito tahimik at walang sagabal, no, Ching Ching? Huni ng ibon, tunog ng agos ng tubig, at paggalaw lamang ng mga halaman ang maririnig ko. Malamang, marami na naman akong nito masusulat na entries para sa aking FB Twitter blog. Bago pa man dumilim ang langit, naglatag na agad siya ng kanyang matutulugan at inayos ang kanyang mga gamit. Nagluto na rin siya at kumain. Mga bandang 5:00 ng hapon, naisipan niyang mag-ikot upang maghanap ng batis at sa kanyang pag-iikot ay... Ang ganda naman talaga dito. Nakakatuwa na napanatili nila yung natural na ganda ng kalikasan. Mga picture-picture nga para sa vlog ko. Tara dito, Ching Ching! #selfie! At habang abala si Joseph sa kanyang pagkuha ng mga litrato, hindi niya namalayan na napadpad siya sa isang kubo. Dahil sa pagkamangha at kuryosidad ay naisip niyang pasukin ito at hindi man lang naisip na kumatok at magtanong kung may nakatira dito. Sa kanyang pagpasok ay laking gulat niya nang makita niya ang isang babaeng nakatalikod. Pasensya na ha, miss. Hindi ko sinasadyang pumasok ng bigla. Nagandahan lang kasi ako sa iyong tahanan. Kakaiba at bago at wala nito sa Espanya. Pasensya na talaga ha. Kung hindi mo naman mamasamain, ay maaari ko po bang malaman ang iyong pangalan? Humarap ang babae kay Joseph. Hello. Walang problema. Hindi mo naman ako naistorbo. Sa katunayan nga ay natutuwa ako kapag may naparirito sa aking lugar. Sige, umupo ka muna at maghahanda ako ng kaunting merienda. God gave me you to show me what's real. Labis na nabighani ang binatilyo sa dalagita at hindi siya nakagalaw at nakapagsalita. Okay ka lang ba? Para kang nakita ng multo. Kumain ka na ba? Oo, upo na ako. Sige. Hindi pa ako kumakain. Kaya naman. At nag-abala ka pa. Pero syempre, sino ba naman ang tatanggi sa pagkain? Ito nga pala, si Ching Ching. Alaga ko to. Siya ang kasama ko pumunta dito. Nagkwentuhan at kumain ang dalawa na madali namang nagkapalagayan ng loob. Sa kanilang pagkwekwentuhan ay hindi nila namalayan na lumalalim na ang gabi. Gabi na pala. Mauna na ako siguro Mary. Baka kasi hindi ako makabalik dun sa pinagtayuan ko ng tent. Maraming salamat ulit sa merienda ha. At kinagagalak ko talagang makilala ka. May Facebook, Twitter, Instagram at Tumblr ka ba?
Ano ka ba? Walang anuman. O siya, sige, mauna ka na. Mag-iingat ka sa daan ha. Pasensya ka na pero hindi ko alam kung ano ang mga tinutukoy mo. Wala ako noon eh. Ah, ganun ba? Ibale na. Okay lang. Salamat ulit ha. Nice meeting you. Paalam. Paalam, mag-ingat kayo. Habang naglalakad sina Joseph at Ching-Ching ay sandamukal na ideya na agad ang pumasok sa isipan ni Joseph para sa kanyang susunod na tula. Grabe! Sobrang ganda at hinin niya! Para siyang si Maria Clara pero lamang ng 10,000. Ano be? Na love at first sight ata ako. Kinabukasan ay maagang bumangon si Joseph upang puntahan ulit si Mary. Habang naglalakad ay punong-puno siya ng lakas ng loob upang aminin sa dalaga ang kanyang nararamdaman. Ching-Ching, sobrang excited na ako makita siya. Hindi na nga ako nakatulog kakaisip sa ganda niyang mukha eh. Aminin ko na sa kanya ang nararamdaman ko. Ayoko mawala siya eh. Sa sandaling oras na tayo'y nagkatagpo, puso ko ay iyong napaamo. Hindi ko na ikukubli pa, Mary. Ako sa iyo'y taos-pusong nabighani. Bukod pa sa iyong angking kagandahan, nangingibabaw sa bawat kilos mo ang taglay na kabutihan. Nais kong makilala ka pa ng masinsinan. Ito ang aking hiling. Ako ba'y iyong pagbibigyan? Okay ba yun, Ching-Ching? Hindi naman ba corny? Nang nasa harap na sila ng kubo ni Mary ay biglang tinubuan ng kaba at hiya si Joseph. Bigla siyang napaatras. Hala, Ching-Ching. Parang hindi ko na ata kaya. Nahihiya ako. Nakakatorpe. Ayoko na. Habang nagdadalawang isip si Joseph at kinakausap si Ching-Ching, hindi niya napansin ang pagdating ni Mary. Uy, Joseph, bumalik ka. May matutulong ba ako sa'yo? Okay ka lang ba? Ay, nandiyan ka pala. Wala naman. Bibisita lang sana. Tara, tuloy ka. Sakto at magluluto na ako ng pang-almusal. Ay, salamat. Sige ha, magluluto lang ako. Magkwento ka naman tungkol sa'yo. Anong mga hilig mong gawin? Ako? Mahilig ako magsulat ng mga tula. Ay talaga? Sample naman! Sige. Itong tula kong ito ay pinamagagatang kong ang awit ni Maria Clara. Okay? Ang awit ni Maria Clara. Kay tamis ng oras sa sariling bayan, kaibigan lahat ang abot ng araw. At 10 ng simoy sa parang ay buhay, aliw ng panimdim pati kamatayan. Maalab na halik ang nagsaliw-saliw sa labi ng inang mahal pagkagising. Ang pita ng bisig ay siya'y yapusin, pati mga matahi ngumiti man din. Kung dahil sa bayan kay tamis mamatay, doon sa kasuyo ang abot ng araw. Kamatayan pati ng simoy sa parang sa walang pag-ibig ni ina ng bayan. Ang galing mo naman pala. Meron ka pa bang ibang tula? Sa katunayan, meron pa. Pero mamaya na lang siguro. Walang problema. Teka, bakit ang awit ng Maria Clara ang pamagat? Pwede namang ang awit ni Sarah Geronimo. O kaya ang awit ni Taylor Swift. Bakit Maria Clara? Oo nga eh. Pero kasi ang tula na ito ay matatagpuan sa libro kong Noli Me Tangere, kung saan bida si Maria Clara. Doon ko ito binase. Alam mo bang kasing ganda mo si Maria Clara? Ay, hindi. Mas maganda ka pa nga eh. At dito na nga nag-umpisa ang love story ng dalawa. Hindi ka lang pala maganda. Masarap ka rin magluto. Ganito mo siguro napapaibig ang mga lalaki, no? Hindi naman. Sa katunayan nga ay hindi talaga ako mahilig makisalamuha sa ibang tao. Ikaw pa lamang. Nga pala, ano na yung isa mo pang tula? Ganun ba? O nga pala, yung isa ko pang tula ay siyang kantahin. Pero dahil nahiya ako, tutulain ko na lang. Pamagat pala niya ay kundi man.
Kundi man, tunay nga yung umidyaring dilat puso. Sintay umiilag, tuway lumalayo. Bayan palibhasay lupig at sumusuko sa kapabayaan ng nagturong puno. Tatapwat muling sisikat ang araw, pilit maliligtas ang inaping bayan. Magbabalik man din at muling iiral ang ngalang Tagalog sa sandaigdigan. Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa. Habang di ninilang panahong tadhana, sintay tatahimik, iidlip ang nasa. Ang galing! Kitang-kita ko na mahal mo ang Pilipinas. Oo, pero mas mahal kita. Habang abala sina Mary at Joseph sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga interes sa buhay, hindi nila napansin ang pag-alis ni Ching Ching. Sa sobrang tagal mag-usap ng dalawa ay na-bored si Ching Ching at naisipan niyang lumabas at maglibot-libot. Sa kanyang paglilibot ay napadpad siya sa may ilog at doon naman niya nakita si Gonggong na nakatingin sa kung anuman. Uy, Gonggong, anong ginagawa mo dyan? Anong tinitignan mo? Uy, Ching Ching, hello. Ikaw yung alaga ni Joseph, diba? Tinitignan ko yung puno ng saging. Tara, tulungan mo akong dalhin ito sa pantalan. Tinulungan naman ni Ching Ching si Gonggong na dalhin ng malagong puno ng saging na hitik sa bunga palapit sa kanya. O siya, sige, Ching Ching. Paghatian na lang natin ito at itanim. O sige, hatiin na natin sa gitna. Sa akin yung may bunga ha. Sa akin yung taas na bahagi. Malamang tutubo ito ng mas mabilis kasi mas maraming dahon. Hihihihi. Sige. Wala naman akong magagawa eh. Sa akin na lang itong babang bahagi. Ang plain naman itong bahagi na napunta sa akin. Pero may ugat naman. So, okay na rin. Ilang araw pagkatapos nito ay nagkita muli si Joseph at Mary, kaya naman nakatakas ulit si Gonggong at Ching Ching. Uy, hello, Ching Ching. Kamusta na ang puno mo ng saging? Malas, matagal na siyang namatay. Eh yung sa'yo, Gonggong. Ay, ganun ba? Yung sa akin, sobrang okay as in. Sa katunayan nga, ay nagkaroon ito ng maraming dahon at prutas. Kaso nga lang, hindi ko ito maakyat para kunin ang mga bunga. Ah, ganun ba? Sige, aakitin at pipitasin ko na ang mga bunga para sa'yo. Weh, totoo ba yan, Ching Ching? For reals? Sige, Ching Ching, tulungan mo ko. Yay! Salamat! Agad-agad silang pumunta sa pinagtaniman ni Gonggong ng puno ng saging. Pagkakita ni Ching Ching sa mga nagdidilawang saging at malalaking berdeng dahon ay walang sabi-sabing inakyat niya ito at nilantakan ang mga bunga. Uy, mukhang sarap na sarap ka dyan ah. Baba ka naman dito, bigyan mo naman ako. Ayoko nga. Magtiis ka. Hindi ka marunong umakyat. Kung nagkataon man, pwedeng kainin ang balat. Hindi pa rin kita bibigyan. Bleh. Ganun ha? Etong sayo. Sa sobrang galit ni Gonggong ay naisipan niyang gumanti kay Ching Ching. Pumunta siya sa may ilog upang pumulat ng matutulis na kabibe at itinanim niya ito sa paligid ng puno ng saging. Pagkatapos nito ay nagtago siya sa isang bao upang hindi mapansin ni Ching Ching. Matapos kumain ay bumaba na si Ching Ching at sa kanyang pagbaba ay nasugatan siya dahil sa mga matutulis na kabibe. Dahil dito ay hinanap niya si Gonggong at nang makita niya ito ay... Pagbabayaran mo ito, papatayin kita. Pero dahil sa mabait ako, kahit papaano, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Paano mo gustong mamatay? Pupukpukin ba kita ng pandikdik o itatapong kita sa tubig? Anong gusto mo? Yung pandikdik. Takot ako malunod. Aha! Ha! Takot ka palang malunod ah. Sige, lulunurin kita.
Binitbit ni Ching Ching si Gonggong at itinapon sa tubig. Ngunit pagkatapon niya dito ay nakita niya naglalangoy ito ng walang kahirap-hirap. Nagawa pa nga nitong tawanan siya at asarin. Ha 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 ha. At sinong nagsabi sa'yo na malulunod ako sa tubig? Ble! Siya nga mo talaga, Ching Ching. Ako? Naloko? Kainis. You can't do this to me. Dali-daling umuwi si Gonggong sa bahay ni Mary habang si Ching Ching naman ay sa tent ni Joseph. Parehong nagsumbong ang dalawang hayop sa kanilang mga amo. Parehong ikinagulat ng dalawang amo ang revelasyon na nakakapagsalita ang kanilang mga alaga. Saktong pagkatapos magkwento ni Ching Ching ay siya ring pagdating ng nakipaghiwalay na kasintahan ni Joseph. I'm sorry, Joseph. Nung umalis ka sa Espanya, napagtanto ko na mahal pala talaga kita. Handa na akong harapin ng lahat kasama ka. Actually, handa na akong pakasalan ka. Mahal mo pa ba ako? Pagkatapos magsumbong ni Gonggong ay galit na pumunta si Mary sa tent ni Joseph. Lalo pang nadagdagan ng kanyang galit nang makitang may kayakap si Joseph na babae. Anong kalokohan to? Manloloko ka, Joseph. Ginamit mo lang ako. Ay, pati yung alaga mo. Manloloko kayong lahat. Mali ang iniisip mo, Mary. Hayaan mo akong magpaliwanag. Umalis na kayo dito sa lugar ko. Umalis na kayong lahat. Pero, Mary... Sinabi kong umalis na kayo dito eh. Ay. At doon na nga nagtapos ang love story ni na Mary at Joseph. Simula rin noon ay hindi na kailanman nagpakita si Mary sa kahit kaninong tao. Bukod pa doon ay wala na rin nakakita sa kanyang pagligo tuwing hating gabi at hindi na rin naririnig ang mapanglaw na tunog ng kanyang alpa. Higit sa lahat ay wala na ring natatanggap ang mga tao na regalo mula sa kanya.